Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay John Froy, Gia de Guzman, User, Michael Kane Perez, Roger Reproto, Ace Justin, Paul Patrick Sandolan Paraiso, Maki Angeles, Jason Garcia, Christian Rica Blanca, at kay User, salamat sa suporta mga lods. Sa pag-uumpisa ng ating karugtong na kabanata ay natagpuan na nila kung saan magagamit ang badge na hugis bituin, at ito pala ay ang siyang susi, at nilagay na ng ating bida ang badge na hawak-hawak nila. Sa pagkalagay ng ating bida sa badge ay namuo dito ang isang liwanag, at habang ito'y lumiliwanag ay namuo dito ang hugis dalawang tatsulok na liwanag. Sa pagbuo ng dalawang tatsulok na liwanag ay lumabas ang dalawang imahe ng runes, at nabuksan nila ang nakatagong kopya ng isang runes. At bumukas ang isang pader, ito pala ay ang daan kung saan ang nakatagong rune. Nagtungo na ang ating bida at si Anya. Sa pagtungo nila sa isang nakatagong daan ay nakita nila ang pababang hagdanan, at pinagpatuloy na nila ang paglalakad. Sa kanilang paglalakad ay napatanong si Anya kung pwede na rin ba ito makipaglaban, at tugon na sinabi ng ating bida na pwede na itong makipaglaban pag nakatagpo sila ng malakas na kalaban, at lalabanan nila ito ng magkasama. At dagdag pa na sinabi ng ating bida na siya na ang bahala sa mga mahihinang kalaban. At sa isip-isip ng ating bida kung makakatagpo sila ng isang zombie na nababagay kay Anya ay hahayaan niya itong maging alaga niya sa pakikipaglaban, at kakailanganin din ng ating bida ng mga fragment para ma-upgrade nito ang kanyang apoy na abilidad. At maya-maya pa sa kanilang paglalakad ay may napansin si Anya na isang gumagalaw, at iyon pala ay isang zombie. Ito ay nasa level E rank at ang abilidad nito ay isang berserk. At habang ito'y papalapit ay sinabi ng ating bida na siya na ang bahala dito, dahil hindi kailangan ni Anya na gamitan pa ito ng isang kapangyarihan, dahil sa isa lang itong E rank, at napansin din ng ating bida na malaki ang pagkakaiba ng sa taas na bahagi ng runes kaysa sa ibabang bahagi. Sa kadahilan ng mga balute lang ang nandoon ngunit ngayon ay isa na itong warriors. At akmang gagawa na ito ng isang atake kaya sinabihan nito si Anya na ito'y umatras muna. Sa pag-atras nito ay nilabas na din ng ating bida ang kanyang sandata, at gumawa na ng isang atake ang kalaban. Sa pag-atake nito ay madali lang itong naiwasan ng ating bida. Sa pag-iwas ng ating bida ay hinagis nito ang hawak-hawak nitong sandata, ngunit nasalag ito ng kanyang kalaban gamit ang panangga na dala-dala nito. At sabay lumapit ang ating bida. Sa paglapit ng ating bida ay hinawakan niya ang mukha nito at ginamitan ng isang divorce skill. Sa paggamit ng ating bida ng divorce skill ay napatay niya ito kaagad, at nag-notify ang system na nakatanggap ito ng 400 na puntos at nakakuha din ito ng 2% ng berserk fragment. At sabay may itinuro si Anya sa ating bida na may nakita ito, at napagtanto ng ating bida na isa pala itong hukbo ng mga warriors, at sobrang napakarami nito. Ngunit kalmado lang ang ating bida at sinabi nito na siya na ang bahala sa mga ito, at ginamit na ng ating bida ang pinagsamang abilidad, ang Shadow Break at Devour ability nito. Sa paggamit ng ating bida sa pinagsamang abilidad ay tinapos niya ang mga ito at napatay na nito ang mga zombies warrior, at nag-notify ang system. At maya-maya pa ay napagod ang ating bida sa kadahilanang gumamit ito ng pinagsama na kapangyarihan at nagamit nito ang maraming enerhiya. Ngunit sulit naman ang paggamit nito ng maraming enerhiya dahil nakakuha ito ng 40,000 na puntos, at nakakuha din ito ng mga skill fragment, at ang mga crystal na nakuha nito ay ginamit ni Anya para i-absorb, at dagdag pa na sinabi nito na higit itong makakatulong sa kanya para palakasin pa ang kanyang sarili, at para manumbalik ang mga memorya ng evolution tree. At nakarating na nga ang ating bida at si Anya sa isang malaking pinto, at ito ang huling daan sa ikalawang palapag. Tinanong ng ating bida si Anya kung ito'y handa na ba, at sagot na sinabi ni Anya na siya'y handa nang makakuha ng isang alagad. Makalipas ang ilang sandali ay binuksan na ni Anya ang pintuan at pagkabukas ni Anya sa pintuan ay sumilip ito at nagpaalam na ito'y papasok na. At nakapasok na si Anya at ang ating bida ngunit nagulat si Anya sa kanyang nakita sa kadahilanang may maraming kwago mula sa loob. At bigla itong umaatake. Kaya napagtanto ng ating bida na isa itong mutated na kwago, sinabihan nito si Anya na magtago ito sa kanyang shadow break dahil batid ng ating bida na napakadami ng mga kwago sa kanilang harapan. Ngunit hindi pumayag si Anya, kaya nabigla ang ating bida, at akmang papalapit na ang kwago sa kanila, at sabay sinabi ni Anya na hindi na siya magtatago pa, sa kadahilan ng gusto nitong lumakas, at gayong nag-evolve na din ito,
kaya gusto nitong ipakita sa ating bida na kayanan niya ang kanyang sarili. At umiwas si Anya sa atakeng ginawa ng Quago, at naiwasan nito ang atake ng mutated na Quago, at naghanda na ito ng isang atake. Sa paghahanda ni Anya ay ginamit na ni Anya ang kanyang abilidad. Sa paggamit nito ng kanyang abilidad ay namuo sa kanyang katawan ang isang aura, at balak pala kontrolin ni Anya ang isang Quago, at nakontrol ito ni Anya ngunit may isang Quago na balak umatake kay Anya, at sa pagtatangka nitong umatake ay inunahan na ito ni Anya, gamit ang Quago na nakontrol nito. At sa isip-isip ng ating bida na wala na pala itong dapat ipag-alala dahil batid nito na kaya ito ni Anya. At hindi makapuko si Anya sa pagkontrol ng Quago sa kadahilan ng sobrang dami ng umaatake mula sa kanya, kahit ganun pa man ay naiiwasan nito ang mga atake ng Quago, at sa isip-isip ng ating bida na malaki na ang inilakas nito, at mali na tinatreto niya itong bata sa kadahilan ng inaakala ng ating bida na katulad ito ni Zinyu, para ito'y maprotektahan. At napagtanto ng ating bida na mas malakas pa ito kaysa sa nakaraan nitong buhay, at habang nahihirapan si Anya ay sinasabi nito na pwede bang wag silang magsigalaw dahil hindi niya magawang mag-focus habang ito'y inaatake, at may isang Quago na papalapit na kay Anya, ngunit sumimplang ito sa kadahilan ng hindi nito napansin ang isang bato, at sa pagkasimplang nito ay sumubsob ito malapit kay Anya, at nagulat si Anya dahil sa pagiging lampa nito. At bigla itong tumayo ulit at sinabing maghanda ito dahil papatayin niya ito, at napatingin si Anya na nag-iisip. At sa pag-iisip ni Anya ay bigla na lang pumikawala ng isang atake ang kasamahan nito, at nakailag si Anya ngunit ang kasama nitong Quago ay natamaan at batid dito ang pinsala nitong natamo. Maya-maya pa ay nagalit si Anya sa kadahilan ng nagtataka ito, gayong ang mga kasamahan nito ay walang pakialam kahit batid ng mga ito na nasa harap ang kanilang kasama. At lumapit ang isang Quago, sa paglapit ng isang Quago ay nagtaka ang puting Quago, sa pagtataka ng puting Quago ay tumitig ng masama ang isang Quago, at sa pagkatitig nito ng masama, ay nagpaliwanag ang puting Quago ngunit sa kanyang pagsasalita ay biglang hinampas siya ng kanyang kasama. At napansin yun ng ating bida at sinabi ng ating bida kay Anya na gamitan niya ito ng kanyang abilidad dahil batid ng ating bida na ito'y malakas at baka ito ang kanilang leader. Ngunit hindi pumayag si Anya, sa kadahilan ng ayaw niya itong maging isang kasama, at dagdag pa na sinabi ni Anya na may nararamdaman siyang isang presensya sa maliit na kulay puting Quago na may abilidad itong isang S-rank, at ito ang may pinakamalakas na abilidad sa kanilang lahat ngunit hindi pa nito alam kung paano niya ito gagamitin, at dagdag pa na sinabi ni Anya kung magagawa niya itong kontrolin ay maaari niyang may palabas ang totoong potensyal nito. At sinubukan na nga ni Anya na pumasok sa kamalayan nito. Nabigla ang puting Quago dahil may pumasok sa isip nito, at sa pagkontrol ni Anya dito ay biglang nababalutan ito ng aura, at habang kinokontrol ito ni Anya ay may lumapit na dalawang malaking Quago sa kinatatayuan nito, at akmang susugod na ito sa kanya, at habang hindi pa tapos si Anya na kontrolin ito, napasigaw ang ating bida dahil sa hindi kumikilos si Anya at nakatayo lang ito habang may pasugod na ng mga Quago sa kinatatayuan nito, at hindi na magawang iligtas ito ng ating bida. At malapit nang matapos si Anya sa pagkontrol nito, at namuo dito ang pagsabog at pagbitak ng mga semento, at habang nababalutan pa rin ito ng alikabok sa pinangyarihan, at napangiti ang ating bida sa kadahilan ng nag-aalala ito sa wala. At lumabas na si Anya, sa paglabas ni Anya mula sa alikabok ay natalo nito ang isang Quago, at mayabang nitong sinabi na siya ay malakas at sabay gamaya din sa kanya ang puting Quago na nakontrol nito. Ngunit sa pagyayabang ng puting Quago ay nagalit ang mga kasamahan nito at sinabihan itong isang traidor, at sabay sinabi ni Anya na wag itong matakot gayong ito ay mas malakas kaysa sa mga kasamahan nito, at napatingin ito kay Anya, at maya-maya pa ay inutusan na ito ni Anya na ito'y kalabanan na niya, at iniwasan nito ang isang atake ng Quago sa pag-iwas nito ay tumalon ito, at sa pagtalon nito ay iniwasan nito ang magkasunod na atake, at sabay sinabihan ito ni Anya na ipakita na nito ang kanyang kapangyarihan, at gumawa ito ng isang atake sa pag-atake nito ay natalo nito ang kanyang mga kasamahan, at namangha si Anya sa kanyang nakita dahil totoo ngang malakas ang kanyang nakuhang kasama. At niyakap ito ni Anya sa pagyakap nito ay sinabi ni Anya na hindi nagkakamali ang kanyang mga mata sa pagpili nito na maging isang kasama, nagtaka ang Quago dahil hindi nito alam kung ano ang ginagawa nito. At sabay sinabi ng ating bida na natutuwa ito kay Anya gayong nakahanap na ito ng isa niyang alagad ngunit hindi pa oras na sila ay magsaya gayong may mga malalaking mutated na Quago pa itong makakalaban,
at papalapit na ang mga mutated na Quago sa kanila. At sa pagdating ng isang malaking mutated na Quago ay nabigla ang ating bida at si Anya sa kadahilan ng sobrang laki ng mutated na Quago, at ito'y nasa D-rank at ang abilidad nito ay isang pagpapalaki ng kanyang katawan. At naghanda na ang ating bida at si Anya dahil batid ng ating bida na ito ay ang kanilang leader, at sinabi ni Anya na siya na ang bahala dito, dahil ito ang kauna-unahan nilang laban kasama ang kanyang maliit na Quago, at sa isip-isip ng maliit na Quago na ito'y hindi sumasang-ayon gayong mga kahibanggan ang sinasabi ni Anya, at sumang-ayon ang ating bida. Sa pagsang-ayon ng ating bida ay sinabi nito na siya na ang bahala sa ibang kasamahan nito, at nagtaka ang maliit na Quago sa pagsang-ayon ng ating bida. At kinontrol ulit ito ni Anya at pinalabas ang kapangyarihan nito, at nagtataka na naman ang Quago dahil hindi niya magawang suwayin ang inuutos ni Anya. At nagulat ito gayong pumapakawala na ng isang atake ang malaking Quago at akmang tatama na ang paa nito sa kanya, ngunit naiwasan niya peren ito. Sa pag-iwas nito sa isang atake ng malaking Quago ay lumipad ito, at sa paglipad ng maliit na Quago ay ginamitan ito ng pakpak ng malaking Quago, at sa pagkakatamo niya sa pakpak nito ay umikot ang maliit na Quago, at nahilo ito ngunit nakuha niya ulit ang balanse sa paglipad. Maya-maya pa ay nabigla ito gayong nagbabalak na umatake na naman ang dalawang Quago rito, ngunit sa pagbabalak nito na umatake ay tinulungan ito ng ating bida at pumakawala ang ating bida ng isang atake at natama ng dalawang malaking Quago. At sinabihan ng ating bida si Anya na huwag itong magmadali, kailangan niya itong dahan-dahanin na paniwalaan ang kanyang kasama at alamin nito ang kanyang saloobin, at huwag niya itong kontrolin lang. At sumang-ayon si Anya sa sinabi ng ating bida. At sa pagsang-ayon nito ay sinunod na ni Anya ang sinabi ng ating bida, inalam nito ang damdamin at ugali ng kanyang kasama, at sinabi ni Anya na noong pumasok siya sa kamalayan ng puting Quago ay nalaman nito na wala itong tiwala sa kanyang sarili at ito'y isang duwag. Kaya buong akala ni Anya na pag pinilit niya itong kontrolin ay makakatulong ito na ibalik ang tiwala nito sa kanyang sarili. Ngunit sa pagpilit niya dito ay mas lalo itong natakot at naging mas malala. At inalam ni Anya ang dahilan, at nalaman ni Anya na simula noong ito'y bata pa ay tinatrote ito ng kanyang kasamahan ng masama, sa kadahilan ng kakaiba ang kulay nito, at dahil doon ay lagi itong inaapi, at unti-unti itong natatakot sa kanyang kapaligiran, at dahan-dahan itong nawalan ng tiwala sa kanyang kasamahan, at dagdag pa ni Anya na katulad niya ito sa kadahilan ng wala din itong pamilya, kaya ito tinatrote ito ng masama at kinukot siya, at natatakot itong makipagkaibigan sa iba, ngunit noong nakilala niya ang ating bida ay tinatrote niya itong bilang isang matalik na kaibigan. At dagdag na sinabi nito na wag itong matakot dahil gusto ni Anya na maging kaibigan ito, at balak ni Anya na ialis ito sa lugar na ito at dadalhin niya ito para makita nito kung ano ang nasa labas ng mundo. At sabay umatake ang malaking Quago ngunit sa pag-atake nito ay bigla itong lumakas dahil sa mga sinabi ni Anya, at sa pag-atake ng malaking Quago ay ginamitan niya ito ng mabilis na kilos at tinamaan niya ang malaking Quago. Sa pagkakatama niya sa malaking Quago ay gumawa ito ng kasunod na atake, at sabay umatake na ulit ito. Sa pag-atake nito ay gumamit ito ng mabilis na kilos, na pinsalan ang malaking Quago sa ginawa ng maliit na Quago, at hindi niya masundan ang kilos na ginawa nito. At namangha ang ating bida sa ginagawang atake ng maliit na Quago, at hindi makapaniwala ang ating bida na ganito ito kalakas, at tinapos na ng ating bida ang mga naging kalaban nito. At biglang nagalit ang malaking Quago dahil sa ginawang pag-atake ng maliit na Quago, at sa pagkagalit nito ay lalo itong lumaki dahil sa may kakayahan itong palakihin ang kanyang katawan. At kung magpapatuloy ito sa paglaki ay maaaring gumuho ang ruins, kaya nagulat ang ating bida at baka mangyari ang hinala niya. At sinabihan ng ating bida si Anya na ito'y umatras na sa kadahilan ng baka gumuho ang ruins, ngunit hindi pumayag si Anya dahil gusto nitong tapusin ang laban na kanyang inumpisahan, at gusto niya itong labanan kasama ang kanyang maliit na Quago, at sinabihan ni Anya ang maliit na Quago na kaya niya ito talunin at may tiwala ito sa kanya. Sa pag-atake ng malaking Quago ay iniiwasan niya ito, at sabay pumakawala na naman ang malaking Quago ng mga atake. Ngunit nagagawa itong ilagan ng maliit na Quago, at pinagpapatuloy peren ng malaking Quago ang ginagawa niyang atake, at ito'y naiiwasan ng maliit na Quago dahil sa mabilis itong kumilos, at sa isip-isip ng ating bida habang ito'y nakatingin ay sinabi nito na sadyang mahirap matalo ng isang F-rank ang isang D-rank na kalaban, at kung hindi niya ito kayang talunin ay maaari siyang tumulong para tapusin ito.
At sabay hindi pa rin ito tumitigil sa pag-aatake, maya-maya pa ay natapos na ang atake nito at sinabihan ni Anya ang maliit na Quago na gamitin na nito ang kanyang abilidad, at sabay sinunod nito ang sinabi ni Anya at pinalabas na nito ang kanyang kapangyarihan, at sa paggamit niya ng kanyang abilidad ay bigla itong sumugod at umikot ito sa kinatatayuan ng malaking Quago. At namuo dito ang isang buhawi, sa pagbuo ng isang buhawi ay natangay nito ang maliliit na tipak ng bato. Sa pag-ikot ng mga bato ay tumama ito sa mukha ng malaking Quago, at malaki ang nagawang pinsala nito sa ginawa nitong atake, at nagulat ang ating bida sa kanyang nasaksihan dahil ang kapangyarihang iyon ay nakita na niya sa kanyang nakaraang buhay, at isa ito sa pinakatugatog na kapangyarihan, at tama ang sinabi ni Anya tungkol sa maliit na Quago, na ito ang pinakamalakas sa kanilang mga kasama, at maya-maya pa ay biglang napaluhod ang malaking Quago. Sa pagluhod nito ay inutusan na ito ni Anya na tapusin niya na ito dahil sa ito na ang kanilang pagkakataon. At sumugod na ang maliit na Quago sa pagsugod nito, ay gumamit ito ng mabilis na atake papunta sa ulo ng malaking Quago, at natama niya ito sa pagkakatama nito ay batid dito na malakas ang ginawa nitong atake, at ito'y natalo niya, sa pagkatalo nito ito ay bumagsak, at natuwa si Anya dahil nanalo sila sa kanilang unang laban, at sabay nagsaya ang dalawa sa kanilang naging unang panalo. At pinuri ng ating bida si Anya, at sinabi nito na hayaan nito ang maliit na Quago na i-absorb ang mga crystal para ito'y lalong lumakas. At sabay lumipad na ito para kunin ang mga crystal, at tinanong ng ating bida si Anya kung bakit nito nalaman na may potensyal ang maliit na Quago, at sinabi ni Anya dahil sa kanyang kakayahan na mind control, nakikita at nalalaman niya ang mga zombies na may kakayahan at kung sino sa mga ito ang malakas. At namangha ang ating bida sa sinabi ni Anya, at sa isip-isip ng ating bida na sadyang malakas ito gayong isa itong S-rank warrior, at nakakabilib ang kakayahan nito kaya nitong tukuyin ang malakas na kalaban at gawin nitong isang kakampi. At dagdag na sinabi ni Anya sa ating bida na may kakayahan ang ating bida na kopyahin ang mga kapangyarihan ng iba, dahil sa nakita nito ang apoy na kapangyarihan na kinopya nito galing kay Long. At sang-ayon na tugon ng ating bida at tinanong niya si Anya kung tama ba ang naiisip nito, at sabay sinabi ni Anya na tama ang naiisip nito, gayong mas makakatulong ito kung ang ating bida ang gumamit nito, at mapagpapahusay pa nito ang kanyang abilidad. At sa isip-isip ng ating bida na balak din nitong kopyahin ang kakayahan ni Anya, ngunit dahil sa pumasok sila sa ruins ay nawala na ito sa isip niya at nakita niya na may malawakang kapangyarihan ng fire ability kaya napagtanto ng ating bida na mas higit niyang kailangan ng apoy na kapangyarihan, at dahil sa madami siyang fragment na nakuha ay kaya na ng ating bida na komopya ng 3 skills. At inabot na ni Anya ang kanyang kamay, sa paghawak ng ating bida sa kamay nito ay na-activate na nito ang kakayahan ni Anya. At dito na matatapos ang ating kabanata mga Lodi. Abangan maya-maya ang susunod nating kabanata. Sa kadahilan ng 2 video ang i-upload natin ngayong araw. Pa-like and subscribe mga Lods, malaking tulong iyon sa akin para ganahan tayo gumawa. More thanks.